M60 Machine Gun, M60, the beast of the battlefield. Kilalanin ito, mahalin ito, at kabisaduhin ito. Maghanda, mga sundalo, at maghanda upang pag-aralan ang M60 Machine Gun. Ito ay hindi lamang isang aral, ito ay isang masterclass sa pag-unawa at pagmaster ng isa sa mga pinaka-iconic na armas sa kasaysayan ng militar. Mula sa field stripping hanggang sa pag-troubleshoot, mula sa mga ikot ng pagpapaputok hanggang sa mga uri ng ammo, magkakaroon ka ng kaalaman at kasanayan upang gamitin ang halimaw na ito ng may kumpiyansa at katumpakan. Humanda sa pagbabagong anyo sa isang M60 expert, handang ipamalas ang buong potensyal nito sa larangan ng digmaan. M60 Machine Gun Key Specifications. Caliber, 7.62 x 51 mm NATO. Weight, unloaded. Approximately 23 pounds, 10.4 na kilo. Length, 43.5 inches, 110 centimeters. Barrel length, 22 inches, 56 centimeters. Feed system, disintegrating link belt fed, typically 100 round belts. Action, gas-operated, air-cooled, open-bolt. Rate of fire, cyclic, 500 hanggang 650 rounds per minute. Muzzle velocity, 2,800 feet per second, 853 metro kada segundo. Effective range, bipod, 1,100 meters, point target, 1,800 meters, area target. Maximum range, 3,725 meters, 4,075 yards. Sights, iron sights, adjustable rear aperture and front post. M60 operation at function, gumagawa ng machine gun roar. Mga sundalo, na-disassemble at na-reassemble namin ang M60 machine gun, pira-piraso. Ngayon, oras na para buhayin ang iconic na sandata na ito at unawain ang 8-cycle function nito. Isipin ito bilang pag-aaral ng mga hakbang sa isang komplikadong sayaw, kung saan ang bawat paggalaw ay mahalaga para sa panghuling pagtatanghal. Paghahanda para sa aksyon. Bago sumabak sa firing cycle, siguraduhin natin na ang ating M60 ay handa ng umungol. Safety on, palaging magsimula sa kaligtasan, siguraduhin na ang armas ay hindi aksidenteng pumutok. Ito ay tulad ng paglalagay sa preno bago simulan ng isang kotse. Charging the weapon, hilahin ang cock and handle sa likuran, iguhit ang bolt pabalik at i-compress ang drive spring. Ito ay tulad ng pag-ikot ng isang larwang kotse. Return the handle, kapag ang bolt ay nahuli ng sear, ibalik ang cock and handle pasulong at muling ipasok ang kaligtasan. Clear the weapon, itaas ang takip ng feed tray at tiyaking walang laman ang silid. Ito ay tulad ng pagsuri para sa anumang mga hadlang bago simulan ng isang karera. Load the first round, ilagay ang unang cartridge sa uka ng feed tray at isara ang takip. Ito ay tulad ng paglalagay ng unang domino sa linya. Ang 8-cycle functions, isang symphony of firepower. Ngayon, saksihan natin ang mechanical ballet ng M60. Feeding, ang unang kartucho ay nakaupo ng handa sa feed tray groove, naghihintay ng turn nito. Chambering, ang bolt ay gumagalaw pasulong, hinuhubad ang kartucho mula sa tray ng feed at itulak ito sa silid. Locking, ang mga locking lug ng bolt ay nakikipag-ugnayan sa extension ng barrel, na lumilikha ng isang mahigpit na selyo. Ito ay tulad ng pagsasara ng pinto ng vault bago ang isang pagsabog. Firing, ang gatilyo ay hinayla, na naglalabas ng firing pin, na tumatama sa panimulang aklat at nag-aapoy sa propellant, na nagpapadala ng bala na tumama sa bar aisles. Unlocking, habang lumalawak ang mga gas, itinutulak nila ang bolt pabalik, tinatanggal ang mga nakakandadong lug. Extracting, hinahawakan ng extractor claw ang gilid ng walang laman na casing at hinayla ito palabas ng chamber. Ejecting, inihagis ng ejector ang walang laman na casing mula sa armas, na nagbibigay daan sa susunod na round. Cocking, ang bolt ay nagpapatuloy sa likuran, pinipiga ang drive spring at itinaas ang mekanismo ng pagpapaputok, handang ulitin ang pag-ikot. Ang sequence na ito, na nangyayari sa isang kisap mata, ay ang puso ng operasyon ng M60. Ang pag-unawa dito ay nakakatulong sa iyo na pahalagahan ang masalimuot na engineering na napupunta sa paggawa ng napakalakas na sandata at tinitiyak na matutugunan mo ang anumang mga malfunction na maaaring lumitaw.
Tandaan, ang kaalaman at kasanayan ang iyong pinakadakilang sandata sa larangan ng digmaan. M60 troubleshooting, mga malfunction, stoppages, at agarang pagkilos. Ang mga sundalo, tulad ng anumang tool na mahusay na ginagamit, kahit na ang makapangyarihang M60 machine gun ay maaaring makaranas ng hiccups. Ang pag-unawa sa mga malfunction at paghinto, at pag-alam kung paano mabilis na mag-react, ay mahalaga para sa pagpapanatili ng iyong firepower at pananatiling ligtas sa larangan ng digmaan. Mga malfunction, isang pansamantalang pagkatisod. Isipin ang isang malfunction bilang isang maliit na hadlang sa karaniwang sayaw ng M60. Ito ay hindi kinakailangang ganap na masira ang cycle ng operasyon, ngunit ito ay humahadlang sa pagganap ng armas. Dalawang karaniwang salarin ay sluggish operation, isipin na sinusubukan mong tumakbo sa putik, yun ang pakiramdam ng isang tamad na M60. Ito ay maaaring sanhi ng dumi, carbon buildup, kakulangan ng lubrication, o kahit isang nasirang bahagi. Katulad ng kung paano nangangailangan ng regular na maintenance ang isang kotse, ang pagpapanatiling malinis at lubricated ng iyong M60 ay maiiwasan ang isyong ito. Runaway gun, ito ay isang mapanganib na sitwasyon kung saan ang baril ay patuloy na pumuputok kahit na pagkatapos mong bitawan ang gatilyo. Para itong tumakbong tren, kailangan mo itong ihinto kaagad. Ang mga sira-sira na bahagi o isang maikling pag-urong ay kadalasang sinisisi. Mga stoppage, isang break sa rhythm. Hindi tulad ng isang mad-epektong paggawa, ang paghinto ay isang kumpletong pagkaantala sa ikot ng pagpapaputok ng M60. Parang biglang huminto ang musika habang sumasayaw. Ang mga paghinto ay maaaring sanhi ng alinman sa isang sira na baril o sira na mga bala. Halimbawa, ang isang pagkabigo sa feed, kung saan ang isang bagong round ay hindi naglolowad, ay maaaring dahil sa mababang presyon ng gas o isang maruming gas port. Agarang aksyon, mabilis at mapagpasyahang mag-react. Kapag nahaharap sa isang malfunction o paghinto, ang agarang aksyon ay ang iyong unang linya ng depensa. Ito ay isang mabilis na pagtugon upang maibalik ang iyong sandata sa pakikipaglaban nang hindi sinusuri ang ugat. Isipin ito bilang paglalagay ng mabilis na bendahe upang ihinto ang pagdurugo bago mo malaman kung ano ang sanhi ng pinsala. Runaway gun, kung ang iyong M60 ay hindi titigil sa pagpapaputok, itaas ang takip ng tray ng feed upang maputol ang daloy ng bala. Maaari mo ring subukang i-twist o basagin ang sinturon, o pilit na hinihila pabalik ang hawakan ng kakang. Other stoppages, kung makaranas ka ng anumang iba pang uri ng paghinto, maghintay ng 5 segundo. Pagkatapos, itaas ang takip, tanggalin ang sinturon ng bala, hilahin pabalik ang hawakan ng kakang at bitawan ito, at isara ang takip. Remedial action, pagtugon sa root issue. Sa sandaling wala ka na sa agarang panganib, kinakailangan ng remedial na aksyon upang matukoy at maayos ang pinagbabatayan ng sanhi ng malfunction o paghinto. Maaaring kabilang dito ang paglilinis ng gas port, pagpapalit ng sira na bahagi, o paggamit ng ibang bala. Tandaan, ang pag-alam kung paano i-troubleshoot ang iyong M60 ay isang mahalagang kasanayan para sa sinumang sundalo. Ang regular na pagpapanatili, matalas na mata para sa detalye, at mabilis na pagkilos ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. Mga bala para sa M60, higit pa sa mga bala. Mga sundalo, pinagkadalubhasaan ninyo ang mga pag-andar at pagpapatakbo ng M60, ngunit ang sandata ay walang halaga kung wala ang mga bala nito. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng ammo na magagamit para sa M60 ay mahalaga para sa pagpili ng tamang tool para sa trabaho. Ito ay tulad ng pagpili ng tamang wrench para sa isang partikular na bolt. Ang paggamit ng mali ay maaaring humantong sa kapahamakan. Mga uri ng bala. Ang M60 ay maaaring magpaputok ng iba't ibang uri ng bala, bawat isa ay idinisenyo para sa mga partikular na layunin. Armor piercing, AP, sa pamamagitan ng itim na ipininta nitong tip, ang round na ito ay binuo para sumuntok sa armor. Maaari itong tumagos sa 1/4 inch ng bakal, 4 pulgada ng konkreto, o higit sa isang talampakan ng kahoy o dumi. Isipin ito bilang isang battering ram na idinisenyo upang sirain ang mga pinatibay na posisyon. Armor piercing incendiary, API, pinagsasama ng round na ito ang mga kakayahan sa pagbubutas ng sandata na may mga epektong nagbabaga.
Ang tip na pininturahan ng aluminyo ay nagpapahiwatig ng kakayahang mag-apoy ng mga materyales na nasusunog kapag nataman. Ang bilog na ito ay parang nagniningas na palaso, tumatagos sa baluti at nagliliyab ng mga target. Tracer, T, sa kulay kahel nitong dulo, ang bilog na ito ay nag-iiwan ng nakikitang trail ng liwanag habang ito ay naglalakbay. Nagbibigay daan ito sa mga gunner na ayusin ang kanilang layunin at pagmasdan ang kanilang sunog. Isipin ito bilang isang laser pointer na ginagabayan ang mga bala sa kanilang target. Gayunpaman, ang mga tracer round ay nagiging mali-mali sa 700 metro at nasusunog sa 900 metro. Dummy, D, ang mga round na ito ay hindi gumagalaw at ginagamit para sa mga layunin ng pagsasanay. Mayroon silang corrugated case o 3 butas sa casing upang makilala sila mula sa mga live na round. Isipin sila bilang mga dummies ng pagsasanay, na nagpapahintulot sa mga sundalo na magsanay ng ligtas at epektibo. Blank, B, ang mga blanko ay mga cartridge na walang projectiles at ginagamit para sa mga pagsasanay sa pagsasanay at mga seremonya. Gumagawa sila ng malakas na putok at pagkislap ng muzzle ngunit hindi nagpaputok ng bala. Para silang mga sound effect sa isang pelikula makatotohanan ngunit hindi nakakapinsala. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga bala na magagamit para sa M60 ay magbibigay daan sa iyo na may angkop ang iyong lakas ng baril sa kasalukuyang sitwasyon. Kung kailangan mong tumagos sa sandata ng kaaway, magsimula ng sunog, o simpleng magsanay ng ligtas, ang tamang bala ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa larangan. Tandaan, ang M60 ay isang makapangyarihang tool, at ang pagpili ng tamang bala ay susi sa pag-maximize ng pagiging epektibo nito at pagtupad sa iyong misyon. Ngayon, pag-aralan natin paano ay disassemble, assemble at gamitin ang M60. Team is gunner. At ang dala ko, Bulldog, kilalang M60 machine gun. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang basic na pag-assemble at disassemble ng M60 machine gun. Ako muna yung mga parts ng M60 machine gun. Yung major parts lang. Major parts ng M60 machine gun. Una-una lahat, ito ang suppressor. Suppressor, bipod, barrel assembly, arm assembly, carrying handle, charging handle, cover, stock assembly, sir. So ngayon, proceed na tayo sa pag-disassemble ng M60 machine gun. Pero bago ang lahat, dapat i-check muna natin baka may nakasalpak na bala. Nauna, i-ano muna natin yung charging handle. 2 beses. Tapos sabay kalabit. Tapos pag na-check natin pag wala, pwede na tayo mag-proceed dito sa ano. Unang-una, tanggalin natin yung bumper. Unang-una, tanggalin natin yung bumper yoke. Ito yung stock assembly. At meron itong ang tinatawag na bumper. Tapos sunod, tanggalin natin yung next is tawag dito drive, spring, and guide. Meron ito 2 klase na ano. Ito ang tawag dito, drive spring guide. At ito naman ang drive spring.
Next is, tanggalin natin yung ano, sa loob. Bago matanggal yung bolt, dapat mong atak ang charging handle. Tapos atakin palabas. Ito yung bolt assembly, operating rod assembly. Ganito ang pagtanggal ng bolt. Dapat nakaano yung kamay mo at para maiwasan na yung disgrasya, masugatan yung mga daliri natin kaya medyo delikado ito. Dapat nakaganito yung posisyon ng ating kamay. I-push, then twist. Yun. Ito ang bolt assembly. At ito naman ang operating rod assembly. Next is, proceed na naman tayo dito sa barrel assembly. Ang pagtanggal naman dito sa barrel assembly is, ang pagtanggal naman ng barrel assembly dito sa barrel locking lever. Una, dapat i-push mo ito, tapos i-press pataas. Yun. Tapos, tanggal na. Ito naman ay ang gas cord. Isa din to tayo sa importante sa M60 machine gun. Panatiling malinis ito. Iwasan yung mga carbon, dapat malinis talaga ito. Kaya importante ito. Yung gas cord. Okay. So, ito na yung disassemble sa M60 machine gun. Paglinis naman ng M60 machine gun, dapat meron kang bore swab, oil, or yung tinatawag nilang Singer oil. Dapat lagi itong may oil yung bolt niya. Malinis dapat. Laging binobore swab. Para pagdating sa operation, hindi siya papalya. Dapat laging linisan. Yung mga carbon, tanggalin. Punasan palagi. And yun, dapat ingatan lagi yung baril para iwas mapalya pagdating sa operation. Sakaling may encounter. So, pag-assemble tayo. Ngayon, didemo ko naman yung pag-assemble. Yung pag-assemble, kung ano yung huli mong tinanggal, yun yung una mong ikakabit. Yung pag-assemble, ito yung unang tinanggal, huling tinanggal natin yung barrel. Ito yung una natin ikakabit. Kabit na din. Yun, balit. Twist natin ulit yung locking barrel lever para malak siya ulit. Tapos yung operating rod assembly at saka bolt assembly. Kaya lang din yung pagbalik niya. Dapat yung itong daliri mo malayo dito sa butas para maiwasan din yung disgrasya at masugatan yung daliri. Yun. Tapos, pasok. Tapos, ang pagpasok, twist. Ito. Tapos, ito ay taas. May guide dito.
Tapos kalabit yung trigger para sagad siya doon sa loob. Yun. Umitik siya. Okay na yan. Pag pumitik, okay na yun. Ibig sabihin, nakasagad na siya doon. Next. Ang next na ipapasok natin is itong drive, spring, and guide. Ito. Yun. Next is itong bat, tapos yung bumper. Pasok natin yung bumper dito sa loob. Ito. Then, ipasok din natin dito. Iano natin dito sa ito. Next yung bumper yoke para malak siya. Yan. Pag na-assemble na, i-ano natin yung charging handle. Subukan natin yung kasa kung okay na. Tapos kalabit. Dalawang beses. Then safety. Yan. Pagputok naman to, pagdating sa operation o ma-encounter, ay dalawang klase ng paglagay ng bala. Papakita ko sa inyo kung paano. Una, yung paglagay ng bala nito para pagdating sa bundok, di ka na mahirapan, kasa ka na lang, tapos putok. Papakita ko sa inyo kung paano. Una, buksan yung cover. Pero assuming lang natin na kasa. 50. Kasa. Ibalik ang cover. Tapos, kalabit ang trigger. Dahan-dahan. Tapos, tsaka natin isalpak ang bala. Pag may lumagitik, yun. Magitik siya. Okay na yun. Yan, ikakasama na lang siya. Pwede na yan. Fire na. Okay na yun. Yun na yung pagdala. Yun na yung pagdala ng 60 sa bundok. Para hindi yung tsaka mo pa siya i-open tapos i-open tapos ikasa pa. Ito, kakasama mo na lang siya. Tapos fire na to siya. Ready to fire na. Hindi siya basta-basta ma-accidental. Ay, hindi siya basta-basta to ma-accidental kasi di tulad sa K3, masyado siyang sensitive kahit mahulog, puputok. Ito, safety to. Kahit kano-kano, dito puputok, kay mas okay to kaysa sa K3. Hanggat hindi siya ikasa. Hanggat hindi siya ikasa, okay siya. Hindi siya puputok. Ito. Paano yan ang pagpaputok niya na prone position, nakatayo, o anong usually? Mabigat yan. Gano'ng kabigat? Ang bigat ng 60, nasa 11 point something kilos. Ang bigat ng kaya kung sino man magdala nito, dapat yung medyo malaking tao, malakas, para iwas lobat sa bundok. Dapat malakas ka dito. Dapat yung mga malalaking tao na nagdadala ng 60. At saka yung position dito ng pagputok, naka-prone position yung Naka-bipod siya. naka-bipod. Bipod, front position, tapos i-open ang, ibuksan to. Ano, para pang sandal dito sa balikat natin at komportable tayo puputok. Hindi ba masyadong malakas yung recoil niya? Malakas ang recoil ng 60. Kaya minsan na dapat hanap din talaga ng magandang posisyon. Hindi siya advisable na standing kasi hataking ka talaga palikod. Parang tutumba ka talaga kung maka-standing position ka dito. Dapat naka-front position talaga siya. Hanap ka talaga ng magandang posisyon. Yung recoil niya
Para yung recall niya, kayang-kaya mo lang siyang i-contrahin. Binabati kita, mga sundalo. Ngayon ay nagsimula ka sa isang paglalakbay sa kaibuturan ng puso ng isang maalamat na sandata, ang M60 machine gun. Natutunan mo hindi lamang kung paano ito paghiwalayin at pagsasama-samahin muli, ngunit kung paano gumagana ang masalimuot na sayaw na ito ng metal at apoy. Natutunan mo kung paano ay troubleshoot ang mga malfunctions, isang kasanayang maaaring magligtas sa iyong buhay at buhay ng iyong mga kasama sa init ng labanan. At nakakuha ka ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga bala, bawat isa ay may sariling natatanging layunin sa larangan ng digmaan. Ngunit tandaan, ito ay simula pa lamang. Ang pagmaster ng M60 ay nangangailangan ng pagsasanay, dedikasyon, at malalim na paggalang sa kapangyarihan nito. Ito ay hindi lamang isang sandata, ito ay isang simbolo ng iyong pangako sa pagprotekta sa ating bansa. Habang ipinagpapatuloy mo ang iyong pagsasanay, dalhin mo ang kaalamang ito. Tandaan, ang isang sundalo ay kasing husay lamang ng kanilang sandata, at ang iyong sandata ay kasing husay lamang ng iyong pag-unawa dito. Sa dedikasyon, husay, at walang patid na katapangan, kayo ang magiging mga tagapag-alaga na kailangan ng ating bansa. Humayo at maglingkod ng may pagmamalaki. Alam na ikaw ay nilagyan ng kaalaman upang magamit ang makapangyarihang tool na ito ng epektibo at responsable.